Kaliwat ka ng mga insidente ng karahasan ang naitala sa iba't ibang bahagi ng ating bansa sa pagsasagawa ng botohan kahapon. Sa kabila nito, mas kaunti raw ang mga insidente ng election-related violence ngayon kumpara sa mga nakaraang eleksyon. May report si Chino Gaston. Siksikan, babagal na usad ng pila at naglolokong mga vote counting machine. Ilan lang yan sa karaniwang reklamo ng mga botante sa isinagawang eleksyon kahapon. Pero hindi alintana ng iba ang ganitong sitwasyon. Sa ibang lugar kasi, mas nangangamba ang ilang residente para sa kanilang kaligtasan. Gaya na lamang sa lalawigan ng Lanao del Sur kung saan 4 ang naitalang patay matapos ang magkabilang insidente ng pamamaril kahapon. Sa harapan mismo ng polling precinct sa Kabingan Elementary School sa Marawi City, maging sa Municipal Gym Polling Center sa bayan ng Marantao. Bukod dito, nasunog din ang ilang polling precinct sa bayan ng Puna, Bayabaw at Tamparan. Kasunod ng kaliwat kanang insidente ng karahasan, 7 ang naitalang patay sa buong probinsya. Nabalot din ng tensyon ang paligid ng Sharif Kabunsuan Cultural Complex sa Cotabato City matapos magtungo ang mga taga-suporta ni una gubernatorial candidate Ali Midtimbang dahil sa kautusan ng Comelec and Bank na ilipat ang canvassing sa bayan ng Buluan. Anila, baluarte raw ito ng kanilang katunggali na si incumbent Liberal Party Governor Toto Mangudadato. Dahil dito, kinuyog nila ang sasakyan ng isang kawani ng Comelec na nooy kumukuha ng election paraphernalia. Sugatan sa ulo ang driver na nasa kritikal na sitwasyon ngayon. Ang dala niyang SUV, binutas pa ang mga gulong. Matapos ang pakikipag-usap ng ilang miyembro ng militar at pulis kay Midtimbang, payapa nang umalis sa mga taga-suporta ng tumatakbong gobernador. Ang kalawan namin yung Imang Daraya. Tutuyin namin ang daan na balugtot. Muntik na ring mauwi sa karahasan ng isinagawang pagboto ng ilang residente sa bayan ng Inabanga sa Bohol kahapon. Bahagyang nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng mga taga-suporta ng mga tumatakbo sa pagka-alkalde sa lugar dahil sa di umano'y insidente ng vote buying at paglabag ng ilang BEI sa proseso ng eleksyon. Agad naman itong napigilan ng mga nakaantabay na pulis sa lugar. Sa kabila naman na italang insidente ng karahasan sa iba't ibang bahagi ng bansa, maituturing daw na mas kaunti ang mga election-related violence ngayon kumpara sa mga nakaraang eleksyon. Labis din ang pasasalamat ng Armed Forces of the Philippines o AFP kasama na ang buong puwersa ng pulisya sa pakikipagtulungan ng publiko para mapanatiling ligtas ang eleksyon. The election was generally safe and secure thanks to the immense cooperation of the Filipino who practice vigilance and responsibility in their communities and their use of social media. Chino Gaston, GMA News.